Kinuha na ni Qin Shu ang kanyang gantimpala sa system, at ito nga raw ay isang makapangyarihang teknik. Mapupunta ang eksena sa loob ng kastilyo, habang nagtatanong rito ang isang lalaki sa ikapitong anak ng Diyos ang ika-7th na kapatid ng ating bida, na kung bakit nga raw siya hinahanap ng kanyang master. Sabi ng kanyang master, na Zhang Guowen, palakasin niya nga raw ang kanyang mga sundalo sa loob ng 1,000 araw, dahil oras na nga raw para gamitin ang mga ito. Matagal na nga raw nagtatago sa tabi ang ika-11 niyang kapatid, oras na nga raw para sila ay kumilos. Nagulat si Zhang Guowen na kung gusto ba nga raw ng kanyang master na gumawa na nga raw ito ng isang hakbang para sa ika-11 anak ng Diyos. Sumang-ayon naman rito ang kanyang master, dahil may kakayahan nga raw itong gawin ang misyon na ito dahil nasa antas siya ng 6th layer ng Body Realm. Nagtaka naman rito si Zhang Guowen sa kanyang master na kung ano nga raw ang ibig nitong sabihin. Ngunit sarkastiko naman na nagsalita rito ang hangal kay Zhang Guowen na kung hindi niya nga raw kaya ang kanyang ika-8 kapatid, pumunta nga raw siya sa kanyang ika-18 kapatid na si Qin Shu, at talunin niya nga raw ito at paslangin. Napasambit naman rito si Zhang Guowen sa pangalan ng ating bida, dahil ito nga raw ay isang basura lamang, kaya napangisi na lamang ito dahil magiging madali nga raw ang kanyang misyon. Sabi din niya, ilang araw na ang nakalipas, pinahiya ni Qin Shu ang ika-11 anak ng mga Diyos sa harap ng Yaoqi Fairy. Kung lihim niyang pipinsalin si Qin Shu ay magiging mahirap nga raw ito, dahil sa panahong iyon, tiyak na iisipin ng iba na si Duan Jinfei ang gumawa nito, at hindi kailanman palalayain ni Qin Shu ang ama ni Duan Jinfei. Kasabay nun, pinuri niya naman ang kanyang master, dahil nakagawa nga raw ito ng paraan para tanggalin ang dalawang anak ng Diyos na si Duan Jinfei at si Qin Shu, at itong araw ay kapuri-puri. Kasunod nun, may kinuha naman ang hangal sa kanyang damit na isang bote ng potion pills, wika din ito na kung naiintindihan ng araw ito ni Zhang Guowen, umalis ng araw ito para matapos na niya ang kanyang misyon, kasabay nun, hinagis naman niya ang potion pills sa kanya at itong araw ang magiging gantimpala niya, dagdag din niya na kung gagamitin niya araw ito tataas nga raw ang kanyang antas sa 2 layer ng Body Realm. Sa pagkakuha niya sa kanyang gantimpala, natuwa naman ito dahil ang isang pill na ito ay direktang makakapagpataas ng cultivation. Bukod dito, pinapataas nito ang antas ng pagsasanay ng 1 hanggang 2 antas. Napakahirap makuha nito sa labas, ang 7 anak ng Diyos ay tunay na hindi nila mauunawaan at makapangyarihan. Kasabay nun, yumuko naman ito habang nagpapasalamat ito sa kanyang natanggap at nagpaalam na din ito na aalis ng araw siya. Pagkatapos nilang mag-usap lumabas naman rito ang isang matanda, habang sinasabi niya sa kanyang master na napakagaling nga raw nitong gumawa ng plano, pero si Ginoong Zhang Guowen ay isang simpleng tao. Bagaman ginawa mong kriminal ang ika-11 anak, sa huli ay mahuhuli rin si Ginoong Zhang Guowen. Sa mga panahong iyon, sa ilalim ng interogasyon, natatakot nga raw siyang pagtaksilan kanya. Sinabihan naman siya ng kanyang master na wag nga raw itong mag-alala dahil may nakahanda na nga raw siyang plano rito, kaya gagamitin niya si Zhang Guowen na paslangin ang mga anak ng Diyos sa Feathergate, at dagdag din niya halos imposibleng gawin ito nang hindi napapansin. Kaya't binigyan niya si Elder Chen ng espiritual na table task, dahil magagamit niya ito doon para makagawa ito ng gulo. Nagulat naman rito ang matanda dahil napakagandang plano nga raw ang nagawa ng kanyang master, kaya labis niya na lamang itong pinupuri. Wika din ng hangal maghintay nga raw si Duan Jinfei at Qin Shu dahil nalalapit ng araw ang katapusan nila. Malilipat ang eksena sa babang parte ng Cloud Peak, dahil dito magsisimula ang bagong quest ng ating bida sa kanyang system. Sabi ni Qin Shu sa kanyang isip na hindi niya nga raw alam kung saan ang susunod na lokasyon ng bagong quest, at kung nasaan nga raw ang Dangyu Grand Ceremony na ito. Nagtanong din siya sa maraming tao sa Yuman, pero wala ni isa ang may alam tungkol dito. Ito ba ay isang pagkakamali sa sistema ng pagpaparehistro? Sa paglalakad ng ating bida, bigla na lamang itong napatigil dahil dumating si Zhang Guowen sa kanyang harapan habang nakatakip ang pagmumukha nito ng face mask, wika naman ni Zhang Guowen sa ating bida, habang nakatutok ang sandata nito sa kanya, na tumigil nga raw ito sa paglalakad. Kunwari pang nagulat si Qin Shu na ito ay isang magnanakaw, ngunit bigla naman itong napangisi dahil ito nga raw ay magandang senyales dahil ang Dangyu Grand Ceremony ay puno ng mararaming kayamanan, kaya normal lang nga raw na may magnanakaw rito. Pinagbabantaan naman siya ni Zhang Guowen na tumigil na nga raw ito sa paglalakad at kung hindi,
Huwag niya nga raw siyang sisihin sa pagpaslang niya sa kanya gamit ang kanyang espada. Niloko naman siya ng ating bida na hindi nga raw siya gumagalaw dahil kung sino nga raw unang gumalaw ay pangit. Tinignan siya ng masama ni Zhang Guowen dahil ang bida nga raw ay bastardong bata, at kasabay nun dali-dali na itong sumugod sa lokasyon ng ating bida. Napabuntong hininga naman rito si Qin Shu dahil sa isip-isip niya ay ito ay isang mahinang nilalang lamang, dagdag din niya na mayroon na siyang cultivation ngayon at hindi na nga raw siya madaling matatalo. Kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, madali lamang niyang napatalsik ang hangal sa pamamagitan lamang ng isang sipa na may kasamang Thunderbolt ni Pikachu. Buong-buo naman itong sinalo ng hangal, kaya nabitawan niya na lamang ang kanyang sandata, dahil nakatikim nga raw ito ng Thunderbolt ni Pikachu. Dali-dali naman kinuha ni Zhang Guowen ang kanyang sandata at tumayo na din ito sa pagkabaksak niya, at sabi din niya sa ating bida na gumamit nga raw ito ng panlilinlang sa kanya, kaya ito bumaksak. Humihingi naman ng tawad si Qin Shu kay Zhang Guowen na hindi niya nga raw inasahan na ang taong naglakas loob na pumatay sa kanya sa Yuhua Gate ay napakahina. Kaya sarkastiko din ito na nagsaad sa kanya na sumugod na nga raw ito, at nangangako nga raw siya na hindi niya na ito pagagalawin pa sa susunod nilang salpukan. Nanggalaitin naman sa galit ang hangal dahil sa pagmamaliit ng bida sa kanya, kaya gagamitin niya ng araw ang 70% ng kanyang lakas para paslangin na ito, kasabay nun, dali-dali naman itong umatake sa ating bida gamit ang kanyang sandata. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nahawakan ni Qin Shu ang katawan ni Zhang Guowen, kaya sa ganon ginamit na ng ating bida ang kanyang Thunderbolt Palm. Pinagpawisan naman rito ang hangal dahil hindi niya nga raw inaasahan na napakabilis nga raw ng ating bida. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, buong-buo naman itong sinalo ni Zhang Guowen. Pagkatapos matikman ni Zhang Guowen ang Thunderbolt Palm, nanginginig na lamang ito sa kanyang naramdaman, at naging ala Bruno Mars na din ang kanyang buhok habang umuusok din ang bibig nito sa pagkakuryente ni Qin Shu sa kanya. Sabi din niya na hindi niya akalain na isang demigod tulad niya ay babalikwas sa kanyang salita. Kasunod nun, lumapit naman rito ang ating bida kay Zhang Guowen para asarin si Perd sa kanyang magandang buhok. Sabi din niya na hindi niya nga raw inasahan na magiging ganito siya kasimpleng tao. At bilang isang masamang tao, paano nga raw siya magtitiwala sa sinasabi ng iba? Sa ginagawa ni Qin Shu sa kanya na parang kuting, dali-dali niya naman inalis ang paghawak ng ating bida sa kanya, at kasabay nun dali-dali din itong dumistansya. Wika din niya sa kanyang isip, habang nilalabas na niya ang potion pills na binigay sa kanya ng ikapitong anak ng Diyos, at nag-aalala nga raw siya na ang ika-18 demigod ay umabot na sa ikapitong antas ng Body Refinement Realm. Mukhang kailangan niya na nga raw inumin ang pills na ito ng maaga para makipaglaban sa ating bida. Kasabay nun, ininom na niya ang potion pills kaya tumaas ang antas nito sa 2 layer ng body realm, kaya sarkastiko itong nagsalita sa ating bida na maghanda ng araw ito sa kanyang katapusan. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang napasukan ng dugo rito si Zhang Guowen, at bumaksak na din ang katawan nitong walang buhay. Nagtaka naman rito ang ating bida na kung bakit nga raw ito nagpakamatay sa kanilang laban. Kasabay nun, tinignan ni Qin Shu ang pagmumukha ni Zhang Guowen, at sabi din niya na ang lalaki nga raw na ito ay mukhang pamilyar, at ito nga raw ang tauhan ng kanyang ika-11 kapatid. Sa katotohanan tauhan ito ng ika-7 kapatid, dahil spy niya ito, kaya ang plano ng ika-7 kapatid na gamitin ito para magduda ang iba na ang pumaslang sa ating bida ay ang ika-11 kapatid. Kaya napaisip si Qin Shu na si Duan Jinfeng ay hindi naman magiging tanga para direktang magpadala ng tao para patayin siya sa Yuhua Gate, at mukhang may masamang balak ang isa sa mga kapatid niya sa usaping ito. Bumalik naman ang eksena sa lungsod ng ika-7 kapatid. Habang inuulat ng matanda ang nangyari kay Zhang Guowen. Sa mga narinig ng ika-7 kapatid na galit naman ito, kaya ang sinabi niya na lamang na ang orihinal niyang plano na ipainom kay Zhang Guowen ang gamot na iyon pagkatapos niyang malubhang sugurin ang ika-18 kapatid, na magdudulot ng kanyang kamatayan mula sa lason, ginawa niya iyon dahil ang mga patay ay hindi makakapagsalita. Nanggalaitin din ito sa galit dahil hindi niya akalain na sobrang walang silbi ni Zhang Guowen na kahit ang gamot na ibinigay niya sa kanya ay ininom niya ng maaga, ito talaga ay talagang walang kwenta. Sabi ng matanda sa ika-7 kapatid na kung ano na nga raw ang kanilang gagawin, dahil ang ama ng ika-18 kapatid, na si Qin Feitian, ay kasalukuyang wala sa Yuhua Gate.
Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang makuha ang banal na salamin. Pinaliwanag niya din sa tanging sa pamamagitan ng pagkolekta ng 18 banal na salamin maaari niyang isulat ang utos ng emperador at magkaroon ng pagkakataong ma-promote sa posisyon ng emperador. Sabi ng ikapitong kapatid, na hindi nga raw nila dapat ito na gawin dahil nabigo na nga raw ang kanilang plano, at maghihintay muna nga raw siya ng matiwasay, at mayroong 18 demigod sa Yuhua Gate. Ang mga kumikilos ng masyadong maaga ay magpapadali lamang para sa mga darating na mamaya. At wika din niya sa pagkakaalam niya, ang ikapitong prinsipe ng dinastiyang Buwan ay darating sa Yuhua Gate upang maghiganti kay Qinshu, at maghintay ng araw sila at manood sa mga mangyayari. Bumalik naman ang eksena kay Taba habang nagmamadali nga itong nagsaad sa kanyang master na may masamang araw siyang balita, ngunit pinagtripan naman siya ng ating bida at nagtanong din ito na kung nagalit na naman ang kanyang ina sa kanya. Sinagot naman ito ni Taba na hindi nga raw. Dahil ang sasabihin niyang araw ay ang ikapitong prinsipe ng dinastiyang Buwan ay nagalit dahil dinala niya ang maraming tao sa iyong lugar at gusto pa niyang kunin ang Butterfly Fairy. Sabi ni Qinshu kay Taba na akala ang araw niya ay ito ay importanteng bagay. Sabi din niya na hindi niya nga raw maibabalik ang Butterfly Fairy sa kanyang tahanan. Kung handa siyang dalhin siya, hayaan niya ng araw siyang dalhin ito. Kasabay nun, hinawakan ni Qinshu ang balikat ni Taba habang sinasabi din rito na kung kaya niyang kunin siya, pasasalamatan ko ang kanyang mga ninuno sa 18 henerasyon. Sabi naman ni Taba kay Qinshu habang pinagpawisan ito na ang sinabi nga raw nito ay walang kwenta. Sabi ni Qinshu kay Taba na tama nga raw ang sinabi nito na walang kwenta, dahil may natutunan ba nga raw siya tungkol sa Dongyu Grand Ceremony na tinanong niya sa kanya dati. Sinagot ito ni Taba na wala nga raw siyang nalaman, dahil bukod sa Yuhua Male God Conference, mayroon ding seremonya ng pagsasara ng bundok na inorganisa ng Moon Dynasty at Secular Dynasty Alliance. Bukod dito, narinig niya na magkakaroon ng malaking pagdiriwang ang Yuho para sa matagal nang hinihintay na Jongyang Sutra. Maliban doon, wala nang ibang maituturing na malaking seremonya. Nagtanong ang ating bida kay Taba na kung anong araw ang seremonya ng Fengshan. At nagtanong din ito na kung saan nga raw ito gaganapin. Sinagot naman ito ni Taba, magaganap nga raw ito sa bundok ng Tai sa bandang silangan. Sa mga nalamang impormasyon ng ating bida, nanlaki na lamang ang mga mata nito dahil dito nga raw gaganapin ang kanyang quest sa system, kaya kasabay nun, niyaya na niya si Taba na bumalik ng araw sila. Nagtataka naman rito si Taba na kung bakit nga raw sila babalik. Hindi naman ito sinagot ng ating bida, dahil tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad, wika din ni Taba kay Qinshu na hintayin niyang araw siya, dahil kakasabi niya lamang na hayaan nila ang ikapitong prinsipe, ngunit bakit sila babalik doon? Sabi ni Qinshu sa kanyang isip na ang seremonya ng pagsil ng bundok ay gaganapin sa Dongyu. Mukhang ang tinatawag na Dongyu Grand Ceremony na ito ay walang duda ang Fengshan Grand Ceremony. At babalik nga raw siya para kumpirmahin ito. Makalipas ang ilang sandali na kauwi na sila, ngunit sa pagkabukas ng pinto, bumungad naman sa kanila ang isang lalaki na bigla na lamang lumipad sa hindi pa malaman na dahilan. Pinagpawisan naman silang dalawa, habang nakatingin sila sa lumilipad na lalaki, wika din nila na nakakatakot nga raw sila, at nagpapasalamat dahil hindi nga raw nangyari sa kanila iyon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang silang nanigas at pinagpawisan ng malamig, dahil bumungad din sa kanila ang maraming tao na nagdudusa sa sakit. At kasunod nun, pinakita din sa eksena si Bai Zuo na kaharap niya ang ikapitong prinsipe, wika niya sa prinsipe na walang hiya nga raw ito para pilitin na kunin siya. Nandito ang ikapitong prinsipe para kunin ang Butterfly Fairy na si Bai Zuo. Nabugbog sarado naman rito ang ikapitong prinsipe dahil sa pagpipilit niyang kunin si Bai Zuo, kaya ito ang dahilan kung bakit pangit na ang kanyang pagmumukha. Kaya nanginginig nga itong nagsaad kay Bai Zuo na walang hiya nga raw itong Butterfly Fairy dahil sa ginawa niya sa kanya. Nagtaka naman rito si Bai Zuo na kung ano nga raw ang ibig nitong sabihin na isang Butterfly Fairy siya, kaya nagalit na lamang ito sa kanyang narinig, kaya dali-dali naman itong sumugod sa ikapitong prinsipe. At wika din niya habang naghahanda na itong sumipal na huwag niya nga raw siyang tatawagan na isang Butterfly Fairy. Kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, buong-buo naman sinalo ng ikapitong prinsipe ang atake ni Bai Zuo sa kanya. Sa kabilang banda, pinagpawisan naman rito ang dalawa,
At wika din ni Chinsu kay Taba na ang butterfly fairy na ito ay sobrang marahas, wala talagang laban ang mga tao sa kanya, at nagtanong din ito na kung papaano nga raw nila siya nahuli noon. Sinagot naman ito ni Taba, sa totoo lang, matagal niya nang gustong itanong ang tanong na ito. Ngunit hindi niya nalaman ang kasagutan sa kanyang tanong. Kasunod nun, bumaksak naman rito ang ikapitong prinsipe, kaya nag-aalalang sumigaw si Chinsu sa kanya, kasabay nun, dali-dali niya naman itong tinulungan, at nagtanong din ito na kung ayos lang bang araw ang ikapitong prinsipe. Nagpasalamat naman rito ang ikapitong prinsipe, at sabi din nito kay Chinsu na ayos lang araw siya. Kasabay nun, kinuha niya naman ang kanyang sandata para labanan ulit si Bai Zuo, at nagsalita din ito na pag-alit na hindi pa rin siya makapaniwala na siya, ang marangal na ikapitong prinsipe ng dinastiyang Buwan, ay hindi niya kayang talunin ang munting demonyo na ito. Sinabihan naman siya ng ating bida na magpahinga ng araw ang ikapitong prinsipe, dahil ang maliit na demonyo na ito ay napakatuso. Hindi siya isang taong kayang harapin ng isang ordinaryong tao. Ikaw ay isang marangal na prinsipe, wala nang dahilan para makipaglaban ka sa kanya. Hindi naman nakinig rito ang prinsipe, kaya sinabihan niya si Chinsu na ang sinabing araw nito ay walang halaga dahil siyang araw ay isang prinsipe, sabi din niya bawat kawalang katarungan ay may sala. Sa pagkakataong ito, siya ng araw ang bahala sa walang silbing ikawalong anak ng Diyos, at huwag niya nga raw siyang hayaang makita siya, kundi hahatiin niya nga raw siya sa maraming piraso. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nanlaki ang mata ng ikapitong prinsipe, dahil ngayon niya lamang napagtanto na kung sino nga raw ang kanyang kausap. Pinagpawisan naman rito si Chinsu, at nagpakilala ito sa ikapitong prinsipe na siyang araw ang tinutukoy nito. Sa nalaman ng prinsipe nagulat naman ito, kaya dali-dali itong dumistansya sa ating bida. Kasabay nun, naghanda ito gamit ang kanyang sandata, at wika din niya na sinasadya bang araw ni Chinsu na lumapit sa kanya para makagawa ito ng paraan para atakihin siya ng palihim. Ngunit sa kasamahang palad, dahil sa ginawang pagdistansya ng ikapitong prinsipe ay nagkamali ito ng napuntahan dahil nasa likuran niya si Bai Zuo. Kaya sa ganun, dali-dali naman umatake rito si Bai Zuo sa ikapitong prinsipe, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, nakatikim naman ito ng malutong na maso sa kanyang pagmumukha. Sa ginawa ni Bai Zuo sa pag-atake sa ikapitong prinsipe nagkaroon naman ito ng malaking bukol sa kanyang ulo. Habang sinasabihan niya ang ikapitong prinsipe na ang IQ nga raw nito ay hindi katulad kay Albert Einstein, kaya madali lamang itong mahulog sa mga patibong na hindi nag-iisip. Napaiyak naman rito ang prinsipe habang lumabas na ang kaluluwa nito sa labis nitong kahihiyan na natatamasa sa hamak lamang na isang butterfly fairy. Makalipas ang ilang sandali, kasama na nila ang ikapitong prinsipe sa lamesa habang umiinom sila ng tsaa, at makikita din natin ang ikapitong prinsipe na nanghihina pa sa kanyang natanggap niyang kotong kay Bai Zuo. Niyaya naman ng ating bida ang ikapitong prinsipe na bumangon ng araw ito at uminom nga raw sila ng tsaa. Ngunit bigla na lamang hinampas ng ikapitong prinsipe ang lamesa habang sinasabi niya kay Chinsu na magtulungan nga raw silang labanan ang butterfly fairy na iyon. Hinawakan naman ng ating bida ang balikat ng ikapitong prinsipe, at sinabihan niya ito ang karahasan ay hindi nakakasolusyon sa anumang problema, paano nga raw kung umupo nga raw sila at mag-usap. Kasabay nun, inalis naman ng ikapitong prinsipe ang kamay ng ating bida, at pagkatapos, hinawakan niya naman ang damit ni Chinsu habang nagagalit itong nagsalita na puputulan niya nga raw ang katawan nito sa maraming bahagi. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang lumitaw sa eksena si Bai Zuo habang hawak niya ang kanyang kahoy na maso. Sa pagkakita ng ikapitong prinsipe kay Bai Zuo, nagulantang na lamang ito sa takot, kaya sa ganon dali-dali niya namang binitawan ang ating bida. Kasabay nun, pinagpawisan naman na nagsaad ang ikapitong prinsipe kay Chinsu na pwede nga raw nila itong pag-usapan ng maayos, at uminom na nga raw sila ng tsaa. Natuwa naman rito ang ating bida dahil sumasang-ayon nga raw ang sitwasyon sa kanya. Umupo na ang ikapitong prinsipe sa lamesa habang makikita natin sa kanyang pagmumukha na parang ito ay napipilitan lamang sa kanyang sitwasyon, wika niya na wala nga raw silang pag-uusapan, dahil noong nakaraan, dahil sa iyong insidente, 3 prinsipe at 2 prinsesa ang nasaktan. At siya ang may pinakamaliit na pinsala doon, kaya't narito nga raw siya upang humiling ng kompensasyon para sa aming mga pagkalugi. Wika naman ni Chinsu sa ikapitong prinsipe,
Nakaisip nga raw siya ng plano para masolusyonan ang problemang ito.